Ang sambayan ng Pilipino ngayon ay nakatutok sa panibagong update. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Kalo blocks, ang kapalitos, ang tigas. Na lahat ng karantaduhan na ginagawa mo, kailangan niya pang i-bring up lahat ng mga past ko, ng mga kasalanan ko. Bakit kung ako masamang friend, i-bring up ko lahat ng mga flaws niya, lahat ng mga ginagawa din nila, mga kababuyan, mga katarantaduhan, mga kabulang-hiya ang ginagawa nila. Puro ka plastikan. Yun yung totoo, ha? Sumbat na sumbat, galit na ako kung galit, plastic kung plastic, pero yun yung totoo, yung mga ginawa mong kawalang hiya. Nay, sige nay, ganito nay, opo nay. I-unfollow ko na kayo. Okay. Quick break muna tayo sa flood control issue. Pag-usapan naman natin itong pinakamaingay na bangayan ngayon sa online verse. Quindura versus Fukirat. Saan ba ito nagsimula? Sino ang nagsasabi ng totoo? This will be the last time I'll be posting about this story, ha? Kaya kung interested ka, watch this video till the end. I-explain ko sa inyo lahat. Kasalanan ito naman ko ng gobyerno. Katangahan mo gumawa ng content. Alam ko, more than yung hinihingi niya, but then, did I say anything? Wala ina-accuse na nasumbat. O sige, sumbat na talaga to. Sa harap ko nga sila hindi ko yung pinagkalat, na mas worse yun. Yung, alam niyo na yun, hindi ko yung sinabi, hindi ko bring up, na mas sobrang illegal nun. Tapos ayun, pinipilit niya talaga akong halikan. 16 pa ako nun. Oh my God, nandito na si Fukirat. Pupunta ko na siya sa labas. Ayun na si Bakla! Ayun na siya, ang tangkad mo pala. Bayad mo! Ayun ang mukha. Last year, 2024, nagsimulang maayos ang lahat. Sa mga hindi nakakilala, si Quindura o Kelvin Cruz Fulgencio sa totoong buhay ay isang sikat na content creator. Sumikat siya sa kanyang mga nakakatawang video. Si Fukirat naman o Kier Garcia ay tubong antike na sumikat sa kanyang mga content specifically sa kanyang video na kumakain ng mga unique combos of food. Nakipagsapalaran si Fukirat dito sa Manila last year. Kinupkop siya ni Quindura at pinatira sa kanyang bahay. Nung una, naging masaya at maayos ang kanilang samahan. Nagustuhan ng mga netizens ang kanilang duo. In fact, sa isang video nga, umabot pa sa 1.4 million likes ang nakuha nila. Pero hindi nagtagal ang masasayang araw na ito. Pagkalipas ng mga buwan, marami na palang nangyayari behind the scenes. At lumayo na ang loob nila sa isa't isa. Nagsimula lang sumingaw ang lahat ng ito dahil sa video na to, kung saan nag-guest si Quindura at tinanong sila kung sinong pinaka-hate nilang influencer. At ang sagot ng mga tao dun sa video ay Fukirat. Marami ang na-disappoint kay Quindura dahil makikita sa video na tumatawa daw siya at hindi man lang sinaway yung mga taong kasama niya. Ngunit ipinaliwanag ni Quindura ang naging reaksyon niya dito. Hindi mo ipinagtanggol. Kita-kita nga sa reaction ko, diba? Ano ba gusto niyong pagtanggol ko? Tena, huwag yung ginaganyan si Fukirat. Sobrang bait niyan. Ay, tayo dito, bes. Ganong tanggol yung hindi nyo nakita na gusto nyo makita. Ba't kung gagawin yun? Ano ako, baliw? Matapos ng nasabing vlog, naging sunod-sunod ang pagpaparinig ni Fukirat kay QD. Umani ito ng napakaraming likes and views. Dito, nakuha ni Fukirat ang simpatya ng marami. 1 month niya na yung itatapik. Hanggang sa nag-post si Fukirat ng isang video tungkol sa corruption. At dito, marami ang na-offend. Kasalanan ito naman ko ng gobyerno kayo. Atik ang tunga. Alam mo, Fukirat, yung mga sinasabi natin kamalasan na nangyayari sa mga buhay natin ngayon, yes, isinisisi yan sa gobyerno kasi obligasyon nila na magkaroon tayo ng magandang antas ng pamumuhay. Lalo na yan, bumabagi na naman, for sure magbabaha. Napakaraming kamalasan naman ang mangyayari. Dibahanas yan ng katangahan mo gumawa ng content. Isisisi ko din yan sa gobyerno kasi ibig sabihin, tinapos ka sa edukasyon. Kung maganda lang sana yung education system natin, di ba? Mas nakagawa ka pa ng matinong content at baka mag-isip pa ng maayos, di ba? Matapos ang controversial video na yun ni Fukirat, naging sunod-sunod na naglabasan ang mga complaints ng maraming taong nakatrabaho ni Fukirat noon. Una, andyan si Miss Catering na nakasama niya sa loob ng isang apartment nung pareho silang kinuha ng Hera Glow bilang mga endorsers. Dahon, yung hugasan, nandun, nagkakalat lang. Tapos kami ni Maring Camille yung naglilinis. Si Fukirat, ano pa siya, may 30 to 15. Hindi pa fully paid yung brain tumor niya kasi bata pa siya. Soon, mag-grow din ang kumare natin. Naglabas din ng sama ng loob si Rai, ang may-ari ng condo unit kung saan nakistay si Fukirat bago siya mag-Hong Kong. Hindi naman sa medyo off kasi ako sa kanya nung nag-stay siya here. Kasi may eksena nun nung nag-stay siya here. Before siya pumunta ng Hong Kong, di ba nag-makeup siya, iniwan niya yung mga kasi mga gamit sa kama, yung plancha nakasaksak, tapos naka-on. Iniwan niya lang babad sa kama. Tapos yung steamer ko din, nakasaksak lang. Iniwan niya lang din nakasaksak. Tapos yung humidifier din, di ba nasa taas yun ng drawer. Iniwan niya din nasa baba ng carpet. Tapos di ba nag-vlog siya dun sa drawer. Doon niya pinatang yung phone niya, ganyan.
And yun, minove-move niya pala yung mga, alam mo yun, yung mga pabango-pabango ganyan. Ayun, parang na-disarrange sila na tumba-tumba ganyan, tapos hindi naman lang inayos. Tapos yun pa yung mga pinagamitan niya ng tissue na may makeup. May mga naiwan din siya sa taas ng drawer, kaya parang medyo na-off ako sa kanya. Kaya sabi, imagine if hindi ako gising noon, hindi ko malalaman na nakasaksak pa yun, mainit, na nakapatong lang sa kama, di ba? Pero dininay naman ito ni Fukirat. After ng incident na ito kay Rai, nagpunta na si Fukirat sa Hong Kong para makipag-collab sa vlog ng isa pang sikat na content creator na si Yobab. At sa vlog nila, marami ang nakapansin sa attitude ni Fukirat. Sa video na ito, nilibre ni Yobab si Fukirat. Binili ang mga bagay na gusto niya. Pero, balang araw, hindi ko na kailangan maglakad na sobrang haba para magkaroon ng makeup. Bibili ko lang yung sarili ko. Alam ko susugurin mo eh. Hinahampas mo ba ako? Pag ako ang humampas sa'yo, uwi ka agad ng Pinas. maliban sa mga taong nakasama niya sa isang bahay at nakakolab niya, pati yung mga brands na kumuha sa kanya ay naglabas din ng sama ng loob kay Fukirat. Nag-inquire na sa akin si Ma'am Hera, first brand ko si Ma'am Hera, nag-inquire sa akin na kung pwede nila akong kunin na mag-endorse ng product. Pinagkakalat mo na yung Hera Glow is hindi effective. Hindi ito nag-i-effect sa'yo kasi hindi mo naman ginagamit bakla. Di ba? Paano i-effect sa'yo? Ipinagkakalat mo na hindi naman effective. Oh my God. At alam ni Queen Hera yun, di ba? Ibagkakalat ko ba na pangit yung product? Nagkapag-usap kami in private. Nagulat ako isang araw, naka-unfollow sa akin sa IG. About na lang sa Hera Glow na hindi daw effective, blah blah blah. Alam ko kasi yung totoo. Ito na lang masasabi ko, mas nakakasira ng liver ang pag-inom ng alak kaysa sa pag-take ng glutathione. First meet ko sa kanya, nung nalaman ko lahat ng mga kwento sa kanya, pati yung paninira niya sa Hera Glow, doon ako nagalit sa kanya. Sa issue na to, may isa namang nag-comment. Ang sabi, there are always two sides to a coin. Pero QD's endorsements stayed intact while Fukirat's were breached. If a business decides to cut ties with you despite a legal contract, it means they already see you as a liability, not an asset. That alone is enough to call Fukirat's character into question. Hindi lang yan, may mga disturbing pang revelation ang isang content creator na nagngangalang Gio na laging kasama noon ni Fukirat sa mga contents. Kiss kay Gio, kiss mo daw yung fans. Sinundot. As in, pilit kahit pinapakita ko na ayaw ko. Minor, tapos may video pa yun eh. Binibidyohan pa. Ano pa ba gusto nyo malaman? Si Fukirat na minor yung inaaurahan niya. Sa live reaction ni Fukirat sa video na in-upload ni Queen Dora, isa-isa niyang sinagot ang lahat ng aligasyon sa kanya. Una, dininay niya na tumanggap siya ng pera worth 450,000 pesos mula daw kay Senator Loren Legarda. Nasabi, may narinig ako na binayaran daw ko ni Loren Legarda sa pag-endorse sa kanya. Walang endorsement na nangyari. Yung dagdag tiyan po. Dagdag tiyan po. Dagdag tiyan po. Sa hinaba-haba ng reaction video ni Fukirat, meron siyang sinabi na agree naman ako. Binigyan tayo ni Ibana ng tag 100,000. Pinayuhan daw ni QD na ipadala ang pera sa pamilya ni Fukirat doon sa Antique. Pero imbis na ito ang gawin niya, pinuntahan niya daw si Gio at nakipaglandian pa kahit may lagnat. Ano yung mali? Bibili ako ng mga bagay na gusto ko, na pera ko naman yun. Sa totoo lang, may point naman dito si Fukirat. Yes, pwede mag-advise si QD, but Fukirat's money is none of her business. I-unfollow ko na kayo. Siguro, siguro unfollow ko na kayo. I-cut off ko na kayo. May isa pang nireveal si Fukirat na masasabi din nating seryosong allegation. Sa harap ko nga sila hindi ko yung pinagkalat na mas worse yun. Yung, alam niyo na yun, hindi ko yung sinabi. Hindi ko bining up na mas sobrang illegal nun. Bagamat hindi binanggit ni Fukirat yung word, alam naman natin na tungkol ito sa ipinagbabawal na halaman. Bagamat marami na ang nagtataguyod ngayon ng legalization nito, ang paggamit ito ay ipinagbabawal pa rin ayon sa batas. So ayun na nga mga kamagkano, hindi ko na inisa-isa lahat ng mga detalye kasi aabutin tayo ng 3 oras dito. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, parehong may mali ang dalawa. Sa unang tingin, parang pinagtutulungan si Fukirat. But if you look at the bird's eye view of what's happening as an observer, nagtataka ako bakit lahat ng naging kaibigan ni Fukirat at lahat ng nakatrabaho niya ay nagkaroon ng bad experience with her. Sa isang screenshot nga, napakaraming tawang nag-like and repost sa video ni Queen Dora at lahat sila nakasalamuha or nakatrabaho na si Fukirat. So that alone speaks so loud. Sabi pa nga ng isang nag-comment, di naman naghahanap ng kakampi si QD. May something talaga kay Fukirat. Sabi nga sa kasabihan, if all your friends have something to say about you, then the problem is not them, it's you. At saka, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, may mas malalaki pang issue ang dapat pag-usapan, gaya ng lantarang nakawan ngayon sa gobyerno. So this will be the last time I'll be posting about this story. Marami lang talaga nag-request kaya ginawan ko na rin. Let's go back to the real issues that affect all of us. Corruption. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.